RVD 2022 Recon. Hindi pula ang bahaghari. Sa panulat ni Marie Alconde. Sigawan ng mga taong pumukaw sa akin mula sa pagkakahimbing. Marahan kong kinusot ang aking mga mata bago sumulyap sa orasang nasa dingding. Sa gawing paanan ng aking kama. Mag-alas 7 na pala ng umaga. Nagpasya akong bumangon na upang simula ng panibagong araw. Nag-inat muna ako bago ayusin ang aking higaan. Pagkatapos ay bumaba na ako upang mag-almusal. Nadatnan ko si nanay na prenting nakaupo sa kawayang upuan. Nanunood ng telebisyon habang sumisimsim ng kape sa paborito niyang tasang may disenyong bulaklakin. Napansin niya yata ang presensya ko kaya't pinalingan niya ako saglit. Mag-almusal ka na, Marie. Nasa kaserola ang ulam. Aniya sa kamuling itinuon ang atensyon sa pinapanood. Sa telebisyon pala nang gagaling ang sigaw ang gumising sa akin kanina. Hindi ko alam kung bakit tutok na tutok si nanay roon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yun at dumiretso na sa kusina upang kumuha ng makakain. Pagkatapos kong kumain ay hinugasan ko ng mga pinagkainan ko. Nagtimpla rin ako ng kape upang sabayan si nanay sa panunood. Dalang isang tasa ng kape, umupo ako sa tabi ni nanay. Ano ba yung pinapanood mo, Nay? Kuryoso kong tanong pagkaupo ko. Inilapag ko ang tasa sa lamisetang nasa aming harapan. Rally. Simple at tipid niyang sagot. Naku, Nay, huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa ganyan. Gawain lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Kontra ng kontra sa gobyerno. Momento ko sabay iling. Umanhik ka na lang sa kwarto mo kung ayaw mong manood. Seryosong litanya ni nanay. Napanguso na lamang ako sa kabumuntong hininga. Tatayo na sana ako nang makitang isang pamilyar na mukha sa screen ng telebisyon. Napamulagat ako. Nay, si Martin ba yun? Kunot ang noo kong natanong kay nanay habang nakaturo sa gawin ng telebisyon. Hindi siya sumagot. Bagkus ay tumango na lamang. Nay naman, bakit siya sumama sa rally? Saka, muli kong itinutok ang paningin sa telebisyon. Binasa ko ang mga nakasulat sa kanilang placard. Lahat sila isa ang pinaglalaban. Soji Bill? Bakit? Ano namang kinalaman ni Martin? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may mapagtanto. Kasabi po ba ng LGBTQ community si Martin, Nay? Hay nako, hayaan mo ng kapatid mo, Marie. Turan niya sa katumayo tumungo sa kusina, bit-bit ang tasa niya ngayon ay wala ng laman. Sinundan ko si nanay sa kusina. Nay, nasaan na pong prinsipyo niyo? Salubong ang kilay niya nang harapin ako. Huwag mo akong pangangaralan, Marie. Hindi porke kasapi ng komunidad na iyon ng kapatid mo ay wala na silang karapatang ipaglaban ng kanilang prinsipyo. Anak, ipinaglalaban nila ay karapatan nilang mabigyan ng kalayaang ipahayag ang kanilang napiling kasarian. Hangad nila ang pantay na pagtrato sa kanila ng lipunan. Sigaw niya habang pinanglalakyan ako ng mga mata. Gugustuhin mo rin bang maipasa ang Soji Bill na yan? Diretso ngunit mahinahong tanong ko. Kung para naman sa kapakanan ng mga taong kagaya ng kapatid mo, bakit hindi? Hindi lang dapat sarili natin ang iniisip natin. Hindi lang dapat sarili nating opinyon at kagustuhan ang pairali natin. Pero Nay, ang pagpasa ng bill na iyon ay hindi pagbibigay ng kalayaan sa mga taong kasapi ng buong komunidad ng LGBTQ. Hindi lahat sa kanila malinis ang intensyon. Pagdiriin ko. Sinasabi mo bang hindi malinis ang intensyon ng kapatid mo? Natampal ko na lamang ang sariling noo dahil sa namumuong tensyon sa pagitan namin ni nanay. Hindi ko gustong kontrahin ang mga sinasabi niya, ngunit taliwas ito sa aking paniniwala na ang buong akala ko ay paniniwala rin niya. Dumarami ng mga kasapi ng komunidad na yon. Parang isang sakit na unti-unting inuubo sa mga taong sandig ang paniniwala sa mga prinsipyo at salita ng Diyos. Aminin man natin o hindi, maraming kabataang kasapi ng mga sektor ng iba't ibang relihiyon ang hindi straight na lalaki o babae. Anong pinupunto mo, Marie?
Kung sakaling may pasang Soji Bill, kasunod niyon ang pagkakakulong sa sinumang lumabag sa batas na iyon, halimbawa sa simbahan. Kahit pa alam naman nating babae lang at lalaking ginawa ng Diyos, ngunit dahil sa pantay na pagtrato natin sa kasarian ng mga tao, hahayaan na lamang nating magsuot ng bestida ang mga lalaki. At ang mga babae naman magsusuot ng polo at slacks. Dahil kung pagbabawalan ng mga pare at pastor ang ganoon, ay maaari silang makulong. Paliwanag ko. Hindi siya kumibo. Maraming negatibong epekto ang pagpasa ng batas na iyon, Nay. Naroon ako sa ayaw mong mapahamak si Martin. Pero, Nay, ang simpleng pagsali sa rally na iyon ay maaari na magdulot ng kapahamakan sa kanya. Paano na lang kung biglang dumating ang mga pulis? Paano kung manlaban sila at hindi maiwasang magkagulo? Pihadong gulo yun, Nay. Dagdag ko pa. Pilit kong pinakalma ang aking boses upang huwag akong kagalitan ni Nanay dahil sa pagtatanggol ko sa paniniwala ko. Wala akong natanggap na sagot mula kay Nanay. Tuwid lamang siyang nakaupo habang tingin ay nasa lamesa. Kung kalayaan ang hanap ni Nanay, bakit kailangan may maganap pang mga rally? Hindi ba't alam niyo namang hindi maaari ikasal ang isang lalaki sa kapwa niya lalaki? Gayon din sa babae. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang immoral na gawain iyon ng mga tao noon sa Sodoma at Gomora. Ganon pa rin ngayon. Hindi natin maaaring baliin ang utos ng Diyos. Nay, marami pang paraan upang pangalagaan ang kapakanan ng pangtao na ating lahat. Soji bilang naman ang pinaglalaban nila, Marie. Bakit nasangkot na rito ang same-sex marriage? Maang na tanong ni Nanay. Doon na rin po yun papunta, Nay. Kung hindi imposibleng maipasa ang Soji Bill, paano pa po kaya ang same-sex marriage? Hindi natin tinotolera ang maling gawain ng mga tao. Hindi dapat tayo sumusuporta sa mga layunin lang taliwas sa paniniwala natin bilang mga Kristiyano. Dahil ang timbangan nila ng tama at mali ay naayon lamang sa kagustuhan nila at sa pansarili nilang kapakanan, hindi para sa pangkalahatan. Katulad kanina, hindi na siya muling kumibo. Ngunit sa pagkakataong ito ay taimtim lamang siyang nakikinig sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Nakita ko ang pagtulo ng mumuting butil ng luha sa kanyang mga mata. Kaya naman agad ko siyang dinaluhan upang aluin. Hindi pulang kulay ng bahaghari, Nay. Hindi natin kailangang magkagulo at mag-away-away dahil lamang magkaiba tayo ng pinapanigan. Ang kailangan natin ay kapayapaan. Doon tayo magiging tunay na malaya. Wakas.